Dalawang testigo po ang inaasahang haharap ngayong araw ng House Prosecution Team mula sa Commission on Audit o COA. Kaugnay pa rin yan ng pagpapatuloy ng paglilitis sa aligasyon ng maling paggasta ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Para raw sa katotohanan, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Alinsunod yan sa Section 71 ng National Internal Revenue Code na kailangan muna ng approval ng Pangulo bago masuri ang naturang mga dokumento. Ang pagbusisi ng tax records ng mag-asawa para sa Article 2 o aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Nitong Huwebes, natanggap ng Senate Impeachment Court ang mga dokumento. Bukod sa tax records, dumating din sa Senado ang mga kinatawan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, pati na ang mga bangko na pinadalhan din ng sapina para sa financial records ng Vice at kanyang mister at halos 20 kumpanya na may kaugnayan umano sa mag-asawa. Bagamat may approval na ng Presidente, iginiit ni Carpio na dapat maresolba ang mga legal na usapin kaugnay ng otorisasyon sa paglalabas ng kanilang income tax records. Tanong niya, konstitusyonal at legal ba ang paglalabas ng mga dokumento? Una nang tumangging magkomento ang defense team ni VP Sara, pero kung prosekusyon ang tatanungin, mahalagang may go signal ang Pangulo. Natapos na yung usapin pagdating sa legality netong box na to. Hindi ka naman siguro dapat matakot dito sa pagbubukas netong tax o netong box kung saan ang nilalaman nito ay yung kanilang ITR. Inimbentaryo na ng Clerk of Court ang naturang tax records. Samantala sa pagpapatuloy ng paglilitis sa Article 1, ang alegasyon ng maling paggasta ng confidential funds ng Vice, inaasahang maghaharap ng 2 testigo ang prosekusyon mula sa Commission on Audit o COA. Ito po yung OWA, ito po yung sumuri ng confidential fund kung saan po ginamit. So dito po, titingnan natin kung yung paggamit po ay nasa tama ayon sa circular, sa joint circular na inilabas kung paano gagamitin dapat yung confidential fund. Nitong Miyerkules, naging matunog ang salitang unusual pero hindi suspicious. Ganyan kasi inilarawan ng 2 dating Land Bank branch manager ang mga transaksyon ng Office of the Vice President at ng Department of Education o DepEd. Ang na-encash kasing pera ng opisina ni VP Sara mula 2022 hanggang 2023, higit kalahating bilyon o 612.5 million pesos. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.